Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, hihimayin, re-reaksyonan ng J. Guevara TV. J. Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Tayo mapunta doon, puntahan muna natin to. Oo, puntahan muna natin tong pahayag ni Bongbong. Oo, PBBM, nilinaw na walang pagbabago sa Uniteam. Hanap natin. Walang pagbabago? Paano? Paano na naman? Paano walang pagbabago? Wala na nga si BP Sara dyan. Ano ka? Ay, ito. Mahirap lang magsalita. Anong klaseng na ibig sabihin, itutuloy nyo pa rin yung Uniteam kahit wala na yung isa dyan? Di ba yung Uniteam sa bagay, no? Kasi may bahid ng Duterte ang Uniteam. Kaya gusto nyo pa rin ituloy. Ito, panoorin natin. Para kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., walang nagbago sa Uniteam. Ito ay kahit pa nagbitiw na sa gabinete, wala daw nagbago. So ibig sabihin, pinapalabas, na ito double meaning yun Para sa akin, double meaning yun. Okay, mga viewers, mag-like kayo. Anak ng teteng, nood lang kayo ng nood, di kayo nakakapag-like. Puro lang kayo nood, ayaw nyo mag-like. Lagi na lang bang ganyan? Kailangan, pag naka-live ako, sasabihan ko pa kayo. Kapal nyo! Gago! Pinagalitan yung mga viewers. May double meaning yan. Alam nyo kung bakit? Dito kasi, pwede niya sabihin na, walang nagbago sa Uniteam. Kasi, ano ibig sabihin ni BBM? Parang, hindi kawalan si BP Sara, ganun ba? Ulol mo! Ulo mo! Tanga mo, kiwi! Gago! Tanga mo, kiwi! Gago! Huwag kami! Tigil-tigilan mo mga double meaning mo, alam ko yan, Vice President Sara Duterte at sa ngayon, nagpaplano naman ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte at mga kapatid na sina Davao City 1st District Representative Paulo Duterte at Davao City Mayor Sebastian Duterte na kumandidato bilang senador sa susunod na taon. Ayon kay Pangulong Marcos, dahil nabuo ang Uniteam noong nagdaang halalan, matutukoy lang din ang tunay na estado nito. Bati-bati pa sila dyan, no? Pinaplastic pa nila dyan si BP Sara, no? Yan, di na mo. Tuwa si Wabsi Times, Wabsi Times, tuwa ka dyan na. Wabsi Times, sabi daming kong PT, Sa susunod na eleksyon. You have to remember, the PDP was never a member. Magpahinga ka naman kasi. Ito naman si President Bongbong Marcos. Pahinga pag may time. Hindi mo na may flex yung panga mo Hindi mo na masyadong may flex yung panga mo. Ayok magsalita, Dati, da ka lang. Ngayon, ka na. Gago! Anak ng teteng, magtulog-tulog kasi, wag abusuhin ng katawan, Dudong. Wag abusuhin ng katawan mo, Dudong, Isa magpahinga, wag mong problemahin yung pera ng Pilipinas, nandyan lang yan. Nandyan lang yung pera ng Pilipinas. Diba, January kukunin nyo na ni Tamba yung 6.2 trillion, tapos February baka magkagera na. Nandyan lang yun, huwag kang mag-alala, Magtutulog ka. Masyado mong inaabuso yung mo, Masyado mong inaabuso yung yung katawan mo. Ano iniingay nitong isa na to? Sabi niya, ulol. Puta na, may adik na nakapasok sa live. Gago! Ulol, mapabongbong Marcos man yan o Duterte, ala akong pake. Bakit? Bakit kami?
Tinanong mo ba kami kung may pakialam kami sa'yo? Gago! Ha? Ato, kapag sabog ka, huwag ka mag-trip sa social media. Gago! Hayop ka. Yan kasi tira ka ng tira, tas ngayon pag lobat ka na, dito ka pupunta sa YouTube. Gago! Sira ulo. Wala akong pakialam sa inyo, pare-parehas lang kayong sakim sa kapangyarihan at magnanakaw, mga ulol. Ay, malamang dilawan to. Hintay na nga, pag sabog kasi, matulog. Ay, hindi pala, pag lobat, mag-follow up ka, oy. Anak ng teteng ka, pag sabog ka, dito kayo nagtitrip sa live namin. Gago! Sira ulo. Hanip na to. Tingnan mo yung tsura mo, oh. Isang bulati na lang pipirma sa'yo, ha? Mayapa ka na. Gago! Hanip na to. Yung tanga na. Ano na yung Adam's apple mo sa mukha mo. Malapit na, didikit na. Oh, dahil gusto mo nang mamayapa, uunahan na kita. Oh, happy condolence, Jomar Lakbo. Palakpakan. May namatay na naman na basher. Hintay na, kapag sabog kayo, huwag kayo pupunta ng live ko. Kahit na itong mga to, mag-follow up kayo pag gusto nyo. Gago! Ha? Walang mga addict dito sa live namin. Ha? Ititin mo yung bato nyo, ititin mo yung bato mo sa ano, bato mo sa katawan mo. Utangin na itong hype na to. Pag sabog, dito nagtitrip sa live. Gago. Okay, tuloy. Part of O, kita mo, ikaw kasi may pakananon eh. Pati tuloy yung live ko dito, di mo punta ng mga adik. Ikaw naman kasi pinapakawalan mo yung mga adik eh. Para kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., kanyang ama na Paulo Duterte at Davao City Mayor Sebastian Duterte na kumandidato bilang senador sa susunod na taon. Ayon kay Pangulong Marcos, dahil nabuo ang unity team noong nagdaang halalan, matutukoy lang din ang tunay na estado nito sa susunod na eleksyon. You have to remember, the PDP was never part of the unity team. PDP was never part of unity team kahit na nung eleksyon. So it does not change anything for the unity team. Depende lang kung ano yung positioning ni Inday Sara pagdating ng eleksyon. Siya ba ay nasa administrasyon o siya ba ay nasa oposisyon? That's the... Sinasabi ko na sa'yo eh. Di ba? Muntik mo na malulok yung katabi mo. Gago! Bumara. Guys, bumara yung... guys, bumara yung panga. Gago! Kaya sabi ko sa iyo eh, magtutulog ka eh. Okay, play natin. Sabi niya, puta na. Yan lang, diba? Sabi ko naman sa inyo, kapag nagsisinungaling yung tao, diba si Pinocchio, pag nagsisinungaling, mahaba yung ilong. si Kuting, kapag nagsisinungaling, bumabara yung panga. Gago! Buisit. O siya ba ay nasa oposisyon? That's the... Gumanon eh. Tanga na, nag-block yung panga eh. Gumanon eh, no? Saan yan? Nag-lock eh. Tingnan mo, nag-lock oh. Nag-lock yung panga eh. Lock na lock eh. Oh. That's the... Oh, yan oh. Nag-lock, guys! Gago! Sabi ko sa'yo, magtutulog ka eh. Nag-lock tuloy. Bumara yung panga, no? Ang sakit siguro lunukin ng panga, no?
Gago! Hindi pa nararanasan yun eh. Yung ano, yung panga mo, malunok mo. Puta ka na. Sinabi sa'yo. Sabi sa'yo, tiran nyo ako dun sa 13 billion na pulburon sa Batangas eh. Bakit nyo kasi inubos ni Abalos? Gago! Oh, ba't nyo kasi inubos? Eto naman eh, hindi kayo nag-share. Gago! Ano English mo kasi? Magtagalog ka kasi. Nagkakabulol-bulol ka na eh. Anak ng teteng na yan. Okay, play. That will be the only major determinant. But as the parties involved, pareho pa rin ang unit team. Hindi pa nagbago. Hinggil naman sa planong pagtakbo ng mag-aamang Duterte, iginagalang daw ito ng Wow, talaga ni Basti, no? Alam nyo, parang plano ko na rin magpakulot. presidente. It's a free country. They're allowed to do it. Gago! Gilan mo kami. It's a free country. Free country eh. Sabi, hindi mo lang masabi na kami nga ni Amy Marcos, magkapatid. Pinsan ko pa si Romualdez. Diba? They're allowed to do whatever it is they want. Tama naman. I really have no... Grabe. Uy, magpahinga ka naman. Hindi na namin maintindihan yung sinasabi mo. Tingnan nyo. O, pakinggan nyo. May naintindihan ba kayo? I have no reaction to it. Besides, it's... Ninahawa na ako dito kay BBM. Nahawa ako dito sa Pangulo nila. Hindi naman natin Pangulo to eh. No, panga, Pangulo, panga, Pangulo. O nga, no, tugma. Panga, Pangulo. O nga, no, galing, no. Hindi naman nahawa ko dito, ano na to, overpatig na. Na-overpatig na to sa pulburon eh. Gago! Sabi ni Jonathan Morales yan ha, hindi ko po sinasabi yan. Sabi po ni Jonathan Morales, over na po daw kayo. Narinig ko lang naman po sa kanya yun. Gago! No, narinig ko lang naman po sa kanya yun, kaya pasensya na po kayo ha, mahal na Pangulo nila. Gago! It's still early. We really won't know anything. Talking about 2028. Hindi ko na maintindihan, sobrang ngal na ng boses eh. No? And the only real situation will become clear sa filing. Si House Speaker Martin Romualdez, ganito rin ang pananaw hinggil sa issue. It's a democratic Gilan mo ko. Saan taong plastic? Gago! Tingnan mo, ang hilig mo ilagay yung pangalan mo sa plastic. Gago! Buti walang Romualdez dun sa Wilkins, yung sa may tubig. Dispenser ba tawag dun? Ayun na, nasa likod, Buti walang nakatatak dun. No? nation that we live in, so any Filipino has the right, provided that they have the proper qualifications to seek for higher office. Pero kaiba naman dito. Dito na naman itong iPad. Gago! Okay na eh. Medyo nasira na yung araw ko kay Bangag tsaka kay Tambay. Dumagdag pa tong hype na to. Gago! No? Parang hindi siya Pilipina. Mukha siyang Taiwanese, no? Gago! Hype sa ilong. Galit na galit, no? Oo. Galit na galit sa Duterte to eh, no? Ano na eh. Konti na lang talagang lulunok eh, oh. Grabe. Ang Makabayan Bloc, tutol daw sa plano ng mga Duterte. Ano na? Ano yun eh. Lahat naman pwedeng tumakbo eh. Si Raulo ka ba? Gago! Wala ka nang ginawa eh. Okay na nung nakaraan eh. Di ba, minsan tumatama naman to si Castro eh. Pero kadalasan sablay. Gago! Denounce namin itong
itong sinasabing mga Duterte, pamilyang Duterte na tatakbo sa Senado. Hindi naman family affair ito, no? At hindi naman family enterprise ang Senado. It is a... Bobo lang. Hindi sana una mong... Yung mga Duterte, tatakbo pa lang. Tatakbo pa lang, ha? Tatakbo pa lang. Yung mga Marcos, nakaupo na. Ba't hindi mo sinita yun, Aber? Takot ka, no? Baka matanggal ka, no? Takot ka, no? Ano, ha? Gago! Ano? Ikaw, Franz Lipad, ha? Palagi kita inabangan sa bubong namin, ha? Kanina, hindi umulan, hindi ka dumating. Gago! Walang niya, Diyan nga si Amy Marcos, senador. Si BBM, presidente. Yung pinsan niya, House Speaker. Diba? Tapos sisitayin mo yung pagtakbo ng Duterte, pero hindi mo sinisita yung mga nakaupo dyan. Kasi ano? Kasi ginagamit nyo pa ang Marcos ngayon. Hindi ginagamit kasi nila ang Marcos ngayon, kaya ano sila, kaya hinahayaan lang nila. Etong mga bobo na to, hindi nila inisip. Kada interview nila na sinasabi nila na against sila sa pagtakbo ng mga Duterte dahil parang ginawa daw na ginawang ano bang tawag dito, ginawang family bonding o family of mga magkakamag-anak daw. Sa tuwing sinasabi nila yun, hindi nila naiisip na pinapatamaan nila sila Marcos. Putay na tatlo nga sila dyan eh. Puti pa yung Villar, 2. Yung Estrada, 2. Yung Cayetano, 2. Putay na yung mga Marcos nga, 3 eh. Gago! Diba? Ate, kuya, nandyan, tapos si pinsan. Ang masama pa niyan, baka sa susunod na eleksyon, nandyan na yung anak. Nandiyan na yung asawa. Naku po. Walang problema sa dynasty. No? Bakit? Nakatuon na ba sa mga magkakamag-anak kung ano? Diba? Halimbawa, dynasty nga. Kung makakatulong naman yun sa bansa natin, bakit hindi? Diba? Saka ito pa, yung ngayon palagi namin sinasabi, kung maninita kayo ng pagtakbo ng mga Duterte sa darating na 2025, sitahin nyo muna sila Marcos. Diba? Congressman na nga yung anak, yung pa pala. Oo nga pala, no, si Sandro, no? Yun ang malupit. Yun talaga yung pinakamalupit. Tatay, presidente, congressman yung anak. Yung kapatid, senador. Yung pinsan, House Speaker. Tapos bibigyan pa ng budget. Kapag sa iba, binabudget yung budget. Budget na nga, binabudget pa. Diba? Pero kapag kay pinsan, todo, buhos ang budget. Bali-balita ito, bali-balita. Di umano ha, di umano. January, first month of year 2025 ay kukunin na ibibigay na ni Bangag kay Tamba yung 6.2 trillion na pondo ng bansa natin. Para nga naman pagdating ng February or March na kung matuloy man ang gera, nasa sa kanila na yung pera ng taong bayan. Gago! Yan pa isa. Asawa ni Tamba, tingog party list. Yun talaga, dynasty. Sita kayo ng sita eh. Ang hirap sa inyo eh. Diyan kayo nabibisto sa kabobohan nyo. Kasi nga, sinisita nyo yung pagtakbo. Tatakbo pa lang yun. Plano pa lang. Pwedeng mabali yun, pwedeng matuloy, pwedeng hindi. Putay na, yung mga yun nakaupo na, Gago! Diba? Nakaupo na, senador, presidente, congressman, party list, House Speaker, diba? Anak ng teteng na mga... mga tanga ba kayo? Bobo ata kayo eh.
5 sila, Jay. O, tingnan mo, 5. Tapos yung Duterte, 3 lang. Anak ng teteng naman. Ayan ang hirap sa inyo. Pag nasita-sita kayo sa kabubuhan nyo, nagagalit kayo. Ayusin nyo kasi. Gago! Okay sana eh. Sige, ando na tayo sa point na tirahin nyo, banatan nyo yung pagtakbo ng mga Duterte sa 2025. Pero sana, isinasama nyo yung mga magkakapatid dyan. Isama nyo sila Villar, sila Estrada, sila Cayetano, yung Marcos, di ba? At least, lahat. Wala kayong pinapanigan, anak na. Nandidighay pa ako. Gago! Anak ng teteng naman, oh. 5, oh. Biruin mo 5. Ha? Ang lupit. O ngayon, magtaka kayo, Jay, bakit kaya congressman ng itinakbo ni Sandro hindi senador? Eh syempre, nandun lagi buhos ng pondo eh. Magtataka pa ba kayo? O yan pa isa, anak ni Amy. Gobernador din sa Ilocos Norte. O 6 na sila. Anak ng teteng. Okay, tuloy mo yan. Okay. It is a commitment. Well, ano ba yung may offer nila sa taong bayan? Tingnan na lang natin yung Puta na bakit yung mga sileni lugaw mo? Yung mga dilawan, anong nai-offer nila sa taong bayan? At least ang Duterte may mga nagawa yan. May kayo ba? Meron. Gago! Ano nagawa nyo? Mamigay ng lugaw? Magpatayo ng bahay na isang ihip lang isang utot lang ng bagyo, tumba na? Gago! Eh bakit yung mga Duterte, ang dami nang nagawa niyan? May mga napatunayan na yan. Ikaw, Franz Castro, may napatunayan ka ba? Puta na, halos dito ka na inuban sa pagiging sa pagiging anti-Duterte Inuban ka na lahat-lahat dito, wala ka naman napatunayan. May nagawa ka ba? Meron ka nagawa, yung pangingidnap ng mga bata. Yun ang nagawa mo. O, sabihin mong hindi, nabalita ka pa. Kaya wag mong sasabihin nyo na ewan ko na lang kung anong pangako nila sa mga tao. Puta na, kahit hindi mangako yung mga yan, may nagawa na yan. Ikaw, yung administrasyon ngayon, may nagawa ba? Meron. Yung yung kahirapan dun sa West Philippine Sea, yun yung nagawa nila. Na hindi makapangisda yung mga tao dun. Hirap na dun, nagugutom na dahil hindi sila makapangisda. Kasi nga sa sobrang tapang, sobrang tapang, tapang kuno ng presidente ng administrasyon, ayan, nung pinatulan sila, biglang basang sisiw ngayon. Ang naapektuhan ba ang administrasyon? Nagutom ba sila? Hindi. Ang nagutom yung mga mangingisda dun sa malapit sa sa West Philippine Sea. Kaya tigil-tigilan niyo ako ng mga propaganda yung walang kwenta. Track record ng mga Duterte. Sa gitna ng usapin, ang tanong ng iba, pwede nga bang sabay-sabay na kumandidato ang mga sa susunod na eleksyon para sa iisang posisyon? Paliwanag ni Professor Antonio Contreras. Ito nga naging problema natin sa ating saligang batas Sinabi na bibigyan ng equal na pagkakataon ng lahat na magkakaroon ng oportunidad sa serbisyo publiko. At sinabi rin na ipoprohibit ang political dynasty, pero itinakda na ito ay depende kung ialaw pa ng batas. Kaya medyo halfway Anong ialaw ng batas? Nasa batas yan. Nasa batas yan. Wala naman sa batas yan. Anong ialaw ng batas? Kasi kung talagang nasa batas yan na bawal tumakbo ang mga magkakapatid, magkakamag-anak, di sana wala dyan si Amy tsaka si Bongbong. Di sana wala dyan si Estrada tsaka yung Villar. Wala din dyan yung Cayetano. Hindi ko naman binabanatan ng Cayetano dahil kakampi natin yan. Alam naman natin, pero hindi natin alam kasi hindi pa rin nagsasalita hanggang ngayon. Ako, tigatagig ako, o Cayetano dito, pero wala pa rin ako pakialam. Pero nag-aantay tayo sa kanila. Malay mo naman,
'Diba? Pero kung totoo man itong sinasabi ng professor na to, kasi hindi naman kilala itong hype na to eh. Kung totoo yung sinasabi mo na nasa batas, di sana naipatupad na yan noon. Di sana walang Jaime Marcos, Romualdez, Sandro, Bongbong Marcos, at yung mga anak-anak nila na nandyan ngayon sa gobyerno. 1987 po ito. Napapahan. Ano ng panahon ngayon? 37 years na. Wala pa ring batas na nagbabawal sa political dynasties. Bukod naman sa pamilya Duterte, ang ilang kongresista nagdeklara na rin ang kanilang mga plano para sa 2025 midterm elections. Siguro mananatili muna ako sa first district ng Leyte and I'll just do my... Hindi, sige, doon ka na lang kasi wala ka naman talagang pag-asa. Kahit anong gawin mong ikot ng ayuda, kulelat ka pa rin eh. Diyan ka na lang. Tsaka ako nga pala, shoutout nga po pala dun sa mga vlogger mo ha. Kaya my work kasi marami pang kailangan tatapos ko dyan sa first district namin. About 2028 po. Matagal pa yun? Matagal pa yun. Masaya tanggapin yung hamon ng ating mga teachers. Pero si hamon ka. Mamaya, pagkaharap mo na Duterte, para ka na naman basang sisiw. Katulad nun sa confidential fund ni BP Sara. Nung naging kaharap mo na si BP Sara, ang bait-bait mo na. Ito puro ka hamon eh. Hamon, ikaw, hamunin kaya rin namin ikaw. Oh. Hamunin ka rin namin na mapakasuhan ka ulit. Tanginan to, alam mo, mapaghamon ka, alam mo, mapakalinis mo. First, iba pang mga sektor doon sa kanilang kahilingan, hamon na tumakbo ko sa nag-promote. Yung promote pala siya. Akala ko naghahamon na naman. Kasi may hamon to sa Duterte. Tinawag niyang bakla si Tatay Digong. So eto, akala ko yun na naman yung hamon. Yung pala, putay na. Nag-promote pala, tatakbo pala tong hype na to. Gago! Oh, play. Sektor doon sa kanilang kahilingan, hamon na tumakbo ko sa Senado. Ay, kaya naman pala! Galing-galing ni Brents ka. Palakpakan. Kaya naman pala Kaya naman pala to. Epal ka ngayon. Kung may... grabe sa gobyerno ngayon, no? Boy and girl. Diba? Ang boy version na Epal, si Tamba. Ito naman, si Lipad. Girl version, no? Gago! Kaya pala todo Epal ka, ha? Tatakbo ka palang Senado. Kaya naman pala, tatakbo pala si Lipad. Tatakbo naman pala to eh. Kaya naman pala todo paninira sa Duterte. Tapos sasabihin, panawagan? Parang wala kami alam. May panawagan doon eh. Ulitin nga natin, may panawagan. Ng ating mga teachers, iba pang mga sektor. Masaya akong tanggapin yung hamon. Diba? Masaya akong tanggapin yung hamon ng mga teachers. Wow! Hindi kaya ito yung papalit ng DepEd Secretary? Naku po, kawawa. Yung mga teachers, iba pang mga sektor. Tatakbo na ng senador. Kaya naman pala. Tatakbo pala ng senador. Kaya pala todo hamon sa etong si Castro sa mga Duterte. Todo hamon kay Tatay Digong para ma-exposure na naman. Para ma-expose na naman siya. Tapos gagawin niyang gagawin niyang palamuti sa kanyang pagtakbo bilang senador. Ay, ang galing, no? Galing ng estrategiyahan niya, ha? Gago! Ang galing ng estratehiya niyo, ha? Anak ng teteng, yan pala yung plano mo. Ang galing mo, ha? Kit-kit mo talaga, ha? Kaya naman pala todo panawagan kay Duterte. Tinawag pang bakla. Yun nga naman, kapag dumalo nga naman si Tatay Digong sa patawag ng kamera sa kanya, syempre papanoorin ng mga tao yan. Lalong-lalo na ng mga dilawan. Oo, so syempre may expose na naman to si Franz Castro. Pag na-expose, gagawing palamuti yun pagtakbo ng eleksyon ng senador. Kaya naman pala nagkukumahog tong mga to, may mga plano pala.
or doon sa kanilang kahilingan, hamon na... Ano kahilingan? Ano ba talaga kahilingan, hamon? Kasi pag hamon, hinahamon ka, o tumakbo ka nga senador, pag nanalo ka o hindi, pag nanalo ka, may ba ano, pustahan, ganun, parang pustahan, hamon. Yung hiling, iba naman yung hiling. Ano ba talaga? Halatang nag-ano, no? Halatang nagsisinungaling, eh, no? Kasi biroy mo, pinagsama niya yung hamon tsaka hiling, ano daw yun? Anong klase yun? So, may masabi lang, kunwari lang na may nagpapatakbo sa kanya, eh, no? Kunwari lang na pinapatakbo siya, no? Grabe talaga ng ano ngayon ng mga politiko, iba-iba talaga ang strategy para lang makausad sa gobyerno. Doon sa kanilang kahilingan, hamon na tumakbo ko sa Senado. Alam ko naman na, well, yung karanasan ko dito sa House of Representatives ang nagbigay din sa akin ng confidence para tanggapin din. Dahil parehas lang naman halos ang trabaho dito sa House of Representatives at saka doon sa Senado. Uy, magkaiba yun, loko. Gago! Uy, bumoto nyo ba to? Magkaparehas lang naman pala daw yung trabaho ng sa Senado tsaka sa ano sa House of Representatives. Magkaparehas lang naman pala. Kita mo pati yung trabaho nung papasukan mo na Senado, hindi mo alam. Parehas, ang layo nun Magkaiba yun Parehas lang na pwede kang makakupit ng pera doon, pero magkaiba ang trabaho ng senador at ng mga sa kamara. Anong parehas? Parehas na may pera, oo. Gago! No? Hindi kadalasan natin ito naririnig na hinihiling nila, sinisigaw ng taong bayan, hinihiling ng taong bayan na tumakbo ako, pero putay na wala naman nagpapatakbo sa kanya. Kalalas Moras para sa Pambansa. Ay, no po. Grabe talaga yung ngayon, no? Ang lupit talaga. Tapos ito, idagdag na nga natin to. Ano ba to? Dagdag na natin to. Politika, malabo raw mangyari ang mungkahi ni dating Senador Antonio Trillanes ng... Mamaya na to. Mamaya na. O kayo ba? Iboboto nyo ba si Franz Castro? Tayo na, nagkakayarian na sila, no? Kayo ba? Press 1 sa mga boboto kay Franz Castro. Kapag hindi, press 2. Tanginang yan. Kaya naman todo pabida naman pala. Kaya naman pala lahat na lang ng mga lumang issue mapatungkol sa Duterte inuungkat. May plano naman pala. Oy, bakit kaya hindi pa kayo tumakbong tatlo? Brosas, Manuel, tsaka ikaw. Tumakbo na kayong tatlo Nahiya pa kayo Yun naman yung plano nyo Gago! Nahiya pa kayo. Hindi, maraming buboto dyan kay Franz. Daming buboto dyan. Daming buboto sa'yo dito. Puro to lahat Franz, may 1,000 cancel vote ka na. Gago! May 1,000 nang hindi boboto sa'yo. Paano ba yan? Hindi, nakakaano kasi dito kay Franz Castro, ang lakas makasita ng mga issue ng iba, samantalang yung issue niya, hindi niya naiisip. Samantalang biruin mo, nanguha ng bata yan, na balita pa yan. Diba? Ilang beses na balita ng yan, na may kaso yan Human trafficking, child abuse, diba? Tapos ang lakas-lakas niya manita sa mga Duterte. Kapal talaga ng mukha. Tapos dynasty daw. Pero hindi niya naisip yung hindi niya naisip yung Wapakels, my God, shoutout. Hindi niya naisip yung yung kay Marcos, kay Amy, kay Sandro, kay Martin Romualdez, magkakamag-anak yun. Diba? Ang lupit nila, ano sila, bungol. Pag sa Marcos, bingi sila, bingi at bulag. Pero sa Duterte, ang mga aktibo, ang mga malangya.